God is good. Ang bilis ng araw, ano? Kailan lang tayo nakita ngayon sa mundo. So ako nga pala si Brother June Antonio. Ako ay taga Maynila, pinanganak sa Caloocan. At ako ay nakapag-asawa dito sa Pampanga. Ako ay may 2 anak. Naiisang asawa. At kailan naman ay hindi na muling mag-aasawa. Sapagkat sa akin asawa, ito'y sapat na. So, yun, no? Ang topic natin ngayon ay paano mo masisigurong ikaw ay ligtas? No? So, bago tayo mag-start, mag-pray muna tayo. Lord, nagpapasalamat po kami sa umagang nito sapagkat kami ay dinako mo sa lugar na ito para matuto makapag-aaral. Ang dalangin po namin, ang banal na Espiritu ang maging tagapagturo po namin. Binibless po namin ang bawat isa na narito ngayon, ang kapayapaan, ang biyaya mo, kaligtasan ng siyang mahayag sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa iyong pusa, itabid muna natin kasi maingay siya. Dito muna kayo. Kasi habang nagsasalita ako, yung pusa nagsasalita ako. Ako na pala. So, paano mo malalaman ikaw ay ligtas? Ligtas saan? Siyempre, sa kapahamakan. No? Hindi lang yun, hindi ka lang ligtas dito sa mundo, sa gawa ng kaaway. Ligtas din ang iyong kaluluwa papunta sa kapahamakan, sa impyerno. Di ba nung nakaraang last week, tinapik natin, paano ba tayo makakaroon ng kaligtasan? Anong gagawin natin para tayo maligtas? Manalangin. Manalangin, ano pa? Diba? Magkaroon ng relasyon sa Diyos. Relasyon sa Diyos. Sabi nga ng Biblia, isinusulat ko ito sa inyo para malaman nyo na kayo nananalig sa Panginoon ay may buhay na walang hanggan. May buhay na walang hanggan. Lahat tayo ay pinanganak ng ating mga magulang. Di ba? Sabi nila, ang tao daw galing sa unggoy. Naniniwala ba kayo doon? Unggoy? Hindi naman tayo mukhang unggoy, no? Ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Di ba? Nilikha ng Diyos si Eva at si Adan. At sila ay dalisay, banal. Pero nung sila ay sumuway sa utos ng Diyos, ano nangyari sa kanila? Parusahan sila. Sila ay nahiwalay sa ating Panginoon. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Parusa, kamatayan. Pero ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Hindi hinayaan na ang Diyos ng tao ay mapahamak. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino yon? Si Jesus na pako sa krus, namatay, at pagkalipas ng 3 araw siya ay nabuhay upang tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano mo malalaman na ikaw ay ligtas? Unang-una, ang banal na Espiritu ang nagahari sa buhay mo. Nung nagkasala si Eva at Adan, sila ay napasukan ng masamang espiritu. Nung kinain nila yung prutas, nabuksan yung kaisipan nila na sila pala ay nakahubot, diba? At nalaman nila kung ano yung mabuti at masama. Pero mas naghari sa tao ang kasalanan, ang kasamaan.
Kaya kailangan ng tao ang tagapagtubos sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinadala niya yung Panginoong Jesus. Once na tinanggap natin ang Panginoong Jesus, magkakaroon tayo ng bagong espiritu. Ang tawag doon ay banal na espiritu. Sabihin natin, Holy Spirit. Banal na espiritu. Yung masamang espiritu na nandoon kay Adan, lumayas nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Napalitan ng bagong espiritu. Kaya yung dating tao, makasalanan, dati ng tao na sumusuway, dahil nasa kanila pa yung masamang espiritu. Pero nung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Kasi nga yung masamang espiritu, lumayas. Nagkaroon ng bagong espiritu. Yun ang number 1. Ikaw ay nagkaroon ng espiritu ng Panginoon. Pangalawa, ikaw na yung ngayon ay naging masunurin sa salita ng Diyos. Naging masunurin ka na. Kasi nga ang espiritu ng Diyos ang nananahan sa iyo. Sabi dito sa John 14, 23 and 24. Sumagot si Jesus at sinabi nila sa kanila, ang sino man nung ibig sa akin at ang kanyang itutuparin ang salita ng Diyos. Iibigin siya ng Ama at kami papasa kanya. At siya gagawin naming tahanan. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Ang salita inyong narinig, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Amen. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, magiging masunurin ka na sa salita ng Diyos. Sino rin nagmamahal sa Panginoon? Ang sabi ng Amen. Amen. Kapag sinabi mong mahal mo ang Diyos, dapat masunurin ka. Unang-una sa Panginoon, pangalawa, sa mga magulang, sa mga may kapangyarihan, sa mga teachers, sa mga pulis. Kailangan maging masunurin tayo sa kanila. Pangatlo, ikaw ay marunong magmahal sa iyong kapwa. Marunong ka na magmahal. Sabi dito, malalaman natin na lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang ating kapwa. Iniibig natin yung ating mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. At nalaman ninyong wala sa tao ang buhay na walang hanggan kung hindi siya marunong magmahal. Amen. Yun ang purpose natin kung bakit tayo nabubuhay. Loving God, loving people. Di ba yung sa 10 utos, naging 2 na lang. Greatest commandments. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, at buong kaluluwa. At ang pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa. Love your neighbor. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yan ang tinatawag natin pinakamahalagang utos. Yung 10 utos, naging 2 na lang. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip. At ang pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa. Paano kung inaaway ako? Paano kung binubuli ako? Ibigin mo pa rin. Kasi sabi ng Biblia, love your enemy. Hindi na yung kaibigan mo mamahalin mo. Kahit yung
kaaway mo. Amen? Love you. Utos ng Panginoon yun, no? So, pang-apat, last na tayo, kailangan natin, kapag tayo ay ligtas na, meron tayong kauhawan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Hindi ng katawan natin ang ating pinapakain. Ano ba yung pagkain ng ating katawan? Pandesal, tinapay, ano pa? Sisig, inihaw na bangus. Pagkalastas lang yun. Kaya ang tinda ko. So, hindi lang sa tinapay, hindi lang sa pagkain na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Bakit? Ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating espiritu. Hindi ka lang merong katawan, meron ka rin espiritu. Di ba pag namatay ang tao, yung kanyang katawan ililibing sa lupa. Nang galing siya sa lupa, pag namatay siya, babalik siya sa lupa. Pero yung espiritu niya, tsaka kaluluwa, saan pupunta? Depende. Pag masama, saan? Impyerno. Pagka mabait, at anak ng Diyos, sa langit. Siyempre lahat tayo gusto natin sa langit. Na kailangan maging masunurin ka, mapagmahal ka. Amen. At iyong tinutupad ang salita ng Diyos. Sabi nga nito, gaya ng sanggol, kayo ay manabik sa gatas na espiritual. Ito yung salita ng Diyos. Para maging malusog ang ating espiritu. Lahat naman kayo dito may Bible, no? May Bible kayo? Wala kayong Bible? Meron? Ang tanong, binabasa niyo? Baka naaalikabukan lang sa bahay niyo yung Biblia. Basahin niyo yun. Kasi ang Biblia, ito yung love letter sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya dapat binabasa natin. At siyempre, kinakailangan natin isa pamuhay yung salita ng Diyos na ating natututunan, napapakinggan, para tayo ay lumalim, maging matatag sa buhay natin. Amen. So, balikan natin, paano mo masisigurong ikaw ay ligtas? Unang-una, nasa iyo ang banal na espiritu. Amen. Hindi ka magiging anak ng Diyos kung wala sa iyo ang banal na espiritu. Kung hindi ka anak ng Diyos, kanino kang anak? Dalawa lang yan eh. Pwedeng mabuti, pwedeng masama. Kanino anak ka? Diba? Anak ako ng Diyos. Sapagkat tinanggap ko si Jesus sa aking buhay. Pangalawa, marunong ka ng sumunod sa utos ng Diyos. Amen. Pangatlo, ikaw ay meron ng pagmamahal sa iyong kapwa, sa iyong kapatid. At panghuli, kinakailangan ikaw ay may kauhawan, pananabik sa pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos, Biblia. Habang bata ka pa, sabi ng Biblia sa Kawikaan, ituro sa bata ang dapat niyang lakaran. Habang bata ka pa, alam mo na dapat yung salita ng Diyos. Para paglaki mo, pagtanda mo, hindi mo ito makakalimutan. Kasi nung ako ay nasa edad niyo, meron din sa amin mga pumupuntang mga misyonary sa aming bahay at nagtuturo ng salita ng Diyos. At ito'y natanim sa aking kaisipan at sa aking puso.
At nagkaroon ako ng kauhawan. At siyempre takot sa Panginoon. Amen. Kaya habang bata ka pa, hindi yung pagka mamamatay ka na, tsaka mo alalahanin ng Panginoon. Hindi ganon. Dapat habang bata ka pa. Para magkaroon ng direction, kabuluhan, ang iyong, ano yung buhay. Amen. May tanong ba kayo sa ating natalakay? Paano masisiguro ikaw ay ligtas? Ang tanong, ligtas na ba kayo? Anong ginawa natin? Kailangan meron tayong relasyon, pananalig, paniniwala, pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Sige, tayo ay tumayo, mag-pray tayo. Magsitayo tayo. Sabihin niyo, Panginoon Jesus, naniniwala po ako na ikaw ay namatay sa krus para sa akin. Panginoon Jesus, maraming salamat sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay pinatawad sa aking mga kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay binanal o ay hiniwalay para sa Diyos. Ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu. Tinubos, nilinis ng dugo ni Jesus. Ang demonyo, ang kaaway, ay walang karapatan, walang kapangyarihan sa akin sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ako ay malayang makakapasok sa dakong kabanal-banalan ng Panginoon. Amen. Sige, makakaupo na tayo. May natutunan ba tayo? So, bago kayo bigay ko lang sa inyo yung ilang mga tinatakay natin. Basahin nyo yan, no? Paano tayo nagkaroon ng kaligtasan? Base sa Biblia. Basahin nyo, no? Ito yung tinalakay natin para ma-remind kayo. Ingatan niyo yun, no? Huwag yung pambabalot na rin. So, maraming salamat, no? See you next week.